What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na hindi nagcha-charge. Ayan, ang model po pala nito ay Tecno Spark Go 2024. Ayan, ang main problem po nito kapag salpakan mo siya ng charger, ayan, nawawala po ang charging light indicator sa taas ng charging. Ayan, ganyan lang po siya mga idol. Kapag hawakan mo ang charger, magcha-charge na po ito pero sobrang bagal. At ayan mga idol, kapag bitawan mo naman siya, ayan, kunting galaw lang po siya ay nawawala-wala. So, ibig sabihin, may tama po ang charging pin nito. Type C po ito. Paano ba ito papalitan? Ayan mga idol, kung napapansin niyo po, wala naman po siyang bungi sa ilalim, pero hindi po siya nagcha-charge. So ayan, buksan na po natin at initan po natin yung likod mga idol. So wag niyo po natin masyadong initan dahil plastic po ito at madali po itong makulubot kapag nasubraan po sa init. At ayan, gumamit na ng pantastas mga idol. So hindi po kaya ng pantastas dahil bago lang po ito. Ang pandikit nito ay matibay pa. Kaya gumamit tayo ng metal na manipis mga idol at saka natin tastasin ang mga gilid-gilid. So wala po kayo madamage dyan dahil wala pong mga antena yan sa ilalim. Gamitan mo lang ng manipis na pangtastas at ayan, kung napapansin niyo mga idol, naangat na po natin. Dito po banda sa may camera lens ay marami po yan dikit. Kaya ayan, angat nyo lang mga idol, wala po kayo madadamage dyan. So iwasan nyo lang po na mainitan ang banda camera kasi pwedeng malusaw po yan. So angatin nyo lang po na hindi na iniinitan. So ayan, ito po yung hitsura niya mga idol. Ang ganda naman po ng camera niya. Kapag inaangat po natin, ayan, ito po yung ilalim. So, ayan, maganda naman siya mga idol. Ang quality po nitong cellphone na to. At ayan, plastic lang po talaga ang likod. At tanggalin natin lahat ng screw at mag-shoutout muna tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout po sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ayan mga idol, angat natin tong back case. Kulang po ang ginamit natin para iwas magasgas. At ayan, iuna natin pag-angat ang pinaka-fingerprint sensor para hindi maputol kasi nakadikit po yan doon sa battery. May tape na nakalagay at delikado kapag pinuwersa nyo. At ayan, angat natin yung battery connection mga idol at ito yung flex connection ng charging sa baba. So wala na po tayong ibang galawin kundi sa baba lang. At ayan mga idol, tanggalin po natin. At nung nakita ko po ang pinaka-charging pin niya mga idol, ayan, tinanggal ko muna yung guma. Medyo umangat na po ang connection ng charging pin. So possible na pwedeng nabagsak ito nung naka-charge. At ayan ang nangyari mga idol, yung mga paa ng charging pin ay nagsiangatan. Minsan ito may mga paa po na natatanggal. Kaya madalas doon na po magsimula wala na ang charging dahil po yan medyo lumuwag na siya or natanggal na po ang pinaka-connection ng pinakapaa ng charging sa pinaka-charging board. So ayan mga idol, naglagay po tayo ng plugs dahil papalitan po natin ito. So ayan, 350 heat temperature lang po ang ginamit natin magtanggal at magpalit. So antayin lang po natin mga idol, lalambot po yan at madali na pong umangat yan kapag mainit na. So wag po kayo magmamadali mga idol dahil may mga tingga po yan at hindi yan basta-basta mangat. At ayan mga idol, medyo lumambot na, saka nyo po iangat. At kung napapansin nyo mga idol, may mga paa talaga na natanggal. Possible talaga na napagsak ito nung naka-charge. Kaya kung napapansin nyo po, naiwan na po ang mga ibang paa dito sa pinaka-charging. Kaya po siya naglulos kanina. Pag hinahawakan mo, nagagamit mo, nagcha-charge pero mabagal. Kaya ingatan yung mga idol na hindi mababagsak. Kaya nag-apply tayo ng pinaka-tingga at saka po natin linisan. So yung dalawang natanggal mga idol, pwedeng ground lang yan. So marami po itong paa mga idol. So ang gagawin natin, ayan, papalitan po natin ng bago. So, para po mas tumibay pa ang bagong charging pin na nilagay natin at madali din po siyang kumapit kapag ilagay na natin, mag-apply po tayo ng mga tingga sa paa ng charging pin. So, wag nyo pong kalimutan kapag nagpapalit ngayon ito mga idol dahil importante na magkaroon ng tingga ito. Kapag hinot air na po natin ay madali na po kumapit doon sa pinaka-charging board at hindi mo na siya kailangan pang ihinang. Parang original pa rin ang pagkakalagay mo. Ayan mga idol, after natin nalagay ng tingga, so meron na po mga tingga ang pinaka-paa at ayan, mag-apply tayo ng plugs. So, importante yan mga idol kapag magtanggal ka at magpalit para hindi po malusaw ang charging pin na ipapalit mo. So, 350 heat temperature ang ginamit natin mga idol. At antayin din po natin na lumambot yan at saka po natin i-DN. So, iba-iba po ang pagpalit nito mga idol. Sa akin ay naglalagay po ako ng tingga sa mga gilid-gilid talaga para kapit na kapit ang charging pin na nilalagay natin. At ayan, hindi ko na to hininang mga idol. At kung napapansin nyo naman, pantay na pantay po ang pagkakalagay natin. At tips ko, kapag nahirapan ka maglagay ng Type-C na charging pin, pwede nyo po palitan ng charging board. Kanina, kapag dinidiinan mo, saka lang siya nagcha-charge at after natin mapapalitan mga idol, ayan, ibalik na po natin at i-testing natin. At maraming salamat po pala sa nagtiwala nito. At 4 na cellphone po pala ang pinagawa ng may-ari ito. So, ito lang po ang nabidyohan ko mga idol. Yung iba, puro LCD ang pinapagawa. At ayan, testing na natin mga idol. Kanina po, walang charging indicator na lumabas dahil nalubat na. At ngayon mga idol, kung napapansin nyo po, hindi na po nawawala ang pinaka-charger niya. So, ibig sabihin, normal na ito. At ayan, lumabas na po ang charging indicator. Sobrang drain po ito
ito dahil 2 months na daw po ito hindi pinagawa dahil ang akala nila kapag nasira daw ang mga built-in na unit hindi na daw naaayos. Kaya buti na lang dinala nila ito mga idol at grabe sobrang tuwa nila nung naayos ito. 4 na cellphone po ang pinagawa at lahat po naayos. So ayan, tingnan din po natin kung magdadagdag. So ikabit muna natin lahat ng screw at grabe sa mga gustong magpaayos ng mga sirang cellphone, pwede kayong mag-PM sa aking FB page, Julphone TV Official New Feed. So pwede nyo pong i-PM, pwede kayong magtanong kung magkano ang abutin bago nyo po ipadala. So nagsiship po tayo mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao. Sobrang marami na po tayong nagawa, iba-iba pong lugar. Maraming salamat po sa inyong laging pagtitiwala. At ayan mga idol, ibalik natin yung likod at nag-apply tayo ng double adhesive tape. So ayan, tanggalin nyo lang po yung puti mga idol at saka nyo po ibalik. At grabe, sobrang dikit nito mga idol kapag ganitong unit ang lagyan mo ng double sided tape. At ayan mga idol, hintayin po natin kung magkarga ba ito, kung normal ba ito, at kung fast charging na ba ito. So ayan, steady muna tayo mga idol at tingnan natin, i-charge ko muna at ilang minuto lang, nag-antay po ang may-ari nito. Ayan, meron na pong 6%. So hindi ko na po pinapatagal mga idol dahil inantay nila po ito at naayos naman po natin. At ayan mga idol, i-on na po natin at i-check natin kung magcha-charge ba siya na naka-on. 10 minutes ko po itong sinarge mga idol, sobrang rin at ayan, meron na pong 6%. So fast charging na rin po siya mga idol after natin naayos. So ayan, meron pong password, hindi ko na po pinakialaman at tinesting ko na lang. Ayan, nagcha-charge naman po mga idol ng normal, wala na pong problema. 100% tested po ang gawaan na ito. Kung meron kayong mga sirang cellphone, pwede kayong mag-PM, magtanong kung magkano ang singilan, lalo na sa Type-C charging pin. I-PM nyo lang po sa ating FB page, Julphone TV Official New Page. At sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa nito. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe.